Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagpabalik ni Jesus. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, "Huwag kayong matakot, unting kawan, sapagkat kinalulugod ng iyong Ama, ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian, at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng lukbutang hindi maluluma, at mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makakapanahirang insekto. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siyang dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi nyo inaasahan." Tinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang tanhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping yon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit, napaparusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat, and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Nung pong seminarista pa ako, sinamahan ko po ang isang pari para kami ay magmisa at mag-bless ng isang patay.
Pagkadating po namin doon sa bahay, dinatnan po namin ang mga nagsusugalan. Nilapitan po ng pare, isa sa mga sumusugal. At sabi po niya, paumanhin po, pwede po bang magtanong? Habang ito pong tao nakahawak sa mga baraha, napatingin po siya sa pare, nabigla pa siya. Ay, Father, pasensya na po. Ano po yun? At sabi po ng pare dito sa sumusugal, alam niyo po ba yung pangalan ng namatay? Nagkamot po ng ulo itong taong sumusugal at sabi niya, Gloria po yata, Father. Pasensya na po. Ganun po ba? Sabi ng pare. Salamat po. At kami po ay pumasok dun sa bahay. Ito pong pare, tinignan niya yung kabaong. Pagkatapos po niyang tinignan yung patay dun sa loob ng kabaong, lumabas muli yung pare bago po kami magmisa. Pinuntahan po ulit yung taong sumusugal at sinabihan siya, Mama, bakit may bigote si Gloria? Sabi niya. Yun pala, nakikipagsugalan lang siya. Hindi naman talaga siya nakikiramay. Amen? Madali lang pong malaman kung sino ang namatay. Tingnan mo lang yung pangalan o kung hindi po kayo takot, napitan niyo yung kabaong, sumilip kayo. Malalaman mo kung yan ba ay babae o lalaki. Amen? Kahit naman po sa sementeryo malalaman mo kung sino dyan yung mayaman o mahirap. Kapag naka-musileo, parang mansyon pa, yung pong patay, siya po'y mayaman. Amen? Pero kapag nakalagay dun sa mga apartment, dukhayan. Mahirap lang. Amen? Madali lang pong malaman ang pagkatao ng namatay. Pero alam niyo po kung ano yung mahirap? Ito po. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang mahirap minsan sa buhay, hindi natin alam kung sino sa atin ang susunod na mamamatay. Amen? Kung may isang kasinungalingan po sa ating buhay, palagi nating sinasabi sa ating sarili, kinukumbinsin natin ang ating sarili na hindi pa ako mamamatay. The biggest lie that we tell ourselves is, we have time. Tomorrow, I will live. Dahil ang totoo, wala naman pong nakakaalam sa atin hanggang kailan tayo dito sa ibabaw ng mundo. Amen? Buti pa nga po pagdating sa pera alam natin kung magkano na lang yung pera natin sa wallet. Pero pagdating po sa oras, kahit na tignan mo ang iyong orasan, hindi niya masasabi sa iyo ilan na lang oras ang natitira para sa iyo. Kaya nga po, yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. At ang pagdating daw ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Kung kailan hindi ka handa, doon siya darating. Kaya nga po ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay palaging maging handa. Amen? Pero yan po ang tanong. Paano ba mabuting maghanda? Anong pinakamagandang paraan para paghandaan natin bago man tayo magpaalam dito sa mundo? What is the best way to prepare for our death? What is the best way to prepare for the coming of the Lord? Remember this. The best preparation is to live a fulfilled life. Anong pinakamagandang paghahanda bago man dumating ang Diyos, bago ka man lumisan dito sa mundo? Ito po, ang mabuhay kang ganap. Ang magkaroon ng isang kompletong buhay. Now that is the next question. How to live a fulfilled life? Paano ba tayo mabubuhay ng ganap? 3 bagay po ang kailangan natin para masabi natin na ang ating buhay ay ganap at buo. Una, ang magmahal ka. Pangalawa, ang maglingkod ka. At pangatlo, ang umasa ka. Remember, my dear friends, these 3 things that you need in order for you to have a fulfilled, complete life. 1, find someone to love. 2, find something to do.
And third, find something to hope for. First one, find someone to love. Kung wala kang minamahal, walang kwenta ang buhay mo. Di po ba? Tama ang sabi ng ating Panginoon. Kung nasaan ang puso mo, doon ang kayamanan mo. Where your treasure is, there also your heart will be. May nakausap po ako, ang sabi niya sa akin, Father, nadidepress po ako. Kasi po, nagkahiwalay po kami ng misis ko at kinuha pa po niya yung anak namin. Alam niyo po, Father, kahit na maganda ang aking negosyo, kumikita naman po ako, meron akong pera, kumpleto po, maganda ang aking bahay. Kapag umuwi po ako, Father, napakalungkot ng lugar. Napakadilim ng paligid. Pag po ako ay pumapasok na sa kwarto, kahit na malambot ang aking kama, di po ako makapagpahinga. Kahit na anong gawin ko po, wala akong tuwa, wala po akong saya. O nga naman po, no, walang kwenta ang kayamanan kung wala kang minamahal. Pero kapag meron kang minamahal, daig mo pa ang nanalo sa loto. Amen? Basta't meron kang minamahal, jackpot ka. Kaya nga po, hindi nyo napansin, ang mga in love, palaging busog. Kapag nagde-date, ayaw kumain. Nagtititigan lang. Amen? Kapag in love, blooming. Di naman nagme-makeup yan. Di naman nagpapaparlor. Kapag in love, gumaganda. Pumaporma. Amen? At di nyo po napansin, ang mga in love, hindi makatulog. Kasi palaging nagfe-face to face, chat time. Sinasabi, tulog ka na, ikaw muna. Kakainggit po, no? Bakit ganyan ang nararanasan ng mga in love? Kasi kumpleto sila. Wala na silang ibang kailangan kung hindi ang minamahal nila. Amen? Gusto mo bang maranasan nyo ang langit? Magmahal ka. Pero ang buhay na walang pagmamahal, impyerno. Amen? Ang kasal na walang pagmamahal, kalbaryo. Ang pagtatrabaho na walang pag-ibig, pabigat. A life without love is hell on earth. What makes this difficult life bearable? It is because we love. Kaya nga po, palagi ko sinasabi sa mga nagtatrabaho, pag nagmimisa po ako ng First Friday dito sa mga sakop kong kumpanya, habiling ko po, yes, love your work. But do not forget, love your family more. Because for your company, you are expendable. But for your family, you are irreplaceable. Kapag nagkasakit ka, madali ka lang palitan ng kumpanya. Pero pagdating sa iyong pamilya, walang makakapalit sa iyo. Di po ba? Ang pera, maraming kamuka. Maraming ginto, perlas, diamante sa buong mundo. Kahit naman po ang sasakyan, sabihin mo, limited edition yan. May kamukha pa rin yan. Pero kapatid, baka makalimutan mo, nag-iisa ka lang dito sa mundo. No two people are alike. Even twins are not the same. And this is the reason why God loves you. Why God treasures you. Ang tunay na kayamanan dito sa mundo ay nasa puso mo na kung magmamahal ka. Amen? This is the first. In order to have a fulfilled life, start loving someone. Harinawa, mas mahalin pa natin ang Diyos. Dahil ang Diyos, hindi magsasawang magmahal sa'yo kahit na nagkasala ka, kahit na nagkamali ka, kahit marami ka ng pagkukulang. Saan ka makakahanap ng ganyan? Yung in love sa'yo ang Diyos. Siyang hindi mo minamahal. Kapatid, a fulfilled life starts by loving someone. Let that someone be God first. Amen? But secondly, find something to do. Sabi po sa ating ebanghelyo, huhusgahan tayo ayon sa ating ginawa. Kung ginawa natin ang kagustuhan ng Panginoon, merong gantimpala. Kaya kung ginagawa mo ang taliwas sa kagustuhan ng may kapal, may naghihintay sa iyong parusa. You are punished not because you have done something wrong, but you are punished
because you have failed to do what God wants. Kahit na sabihin mo, mabuti naman ang ginagawa mo, kung hindi yan kagustuhan ng Diyos, masama pa rin yan. Amen? If you want to make the most out of this life, then do God's will. At ano ba ang kagustuhan pinapagawa ng Diyos sa atin? Maglingkod tayo. Serve. Always serve. Minsan lang po tayo dadaan dito sa mundo at ang pinakamakahulugan na pwede nating gawin ay maglingkod. Nung po minsan, nanonood po ako ng interview ni Shaquille O'Neal. Kilala niyo po yung basketball player. Ang sabi po ni Shaq, kapag daw po nagtatayo siya ng business o negosyo, inaalala po niya yung prinsipyo na narinig niya kay Jeff Bezos. Yung pong may-ari ng Amazon sa Amerika, isa din po sa mga pinakamayamang Amerikano, tao sa buong mundo. Ang sabi po kasi ni Jeff Bezos, kung magninegosyo ka, gumawa ka ng negosyo na makakapagbago sa buhay ng ibang tao. Only invest in businesses that transform the lives of other people. At alam niyo po ba, sabi po ni Shaquille O'Neal, magsimula daw po nung ginawa niya yon. Anong nangyari doon sa kanyang pera at kayamanan? Nag-quadruple daw po. Hindi lang po dumoble ha. Isipin niyo po yung balik 4 times. Mga kapatid, ganyan din po ang ating mararanasan. Mas maraming balik sa atin pag marunong tayong magbigay at mag-alay sa iba. Bakit ba kailangan nating maglingkod o tumulong sa iba? Kasi pinapaalala sa atin ng Panginoon, pinagkatiwalaan niya tayo ng napakaraming grasya. Jesus said, much will be required to the person entrusted with much. Kung hindi ka maglilingkod, kapatid, babawiin ng Diyos ang binigay niya sa iyo. Amen? Baka makalimutan mo, katiwala ka lang. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa kanyang biyaya. Huwag mong solohin. Huwag ka naman makasarili. Serve, my dear friends, because you will be rewarded and you will be remembered by your service. Third and last, find something to hope for. Sabi po ng pangalawang pagbasa, faith is the realization of what we hope for. Kung hindi ka aasa, wala kang pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, hindi ka maliligtas. Bakit po natutulog kayo paggabi? Kasi umaasa ka na bukas, magigising ka pa rin. Di po ba? Kung wala kang pag-asa na bukas magigising ka, matutulog ka pa ba? Hindi na. Di po ba? Kaya nga mahimbing yung tulog mo kasi alam mo, bukas magigising na naman ako, makakapagtrabaho na naman ako. Di po ba? Bakit po nagtatrabaho kayo? Kasi alam mo, sasweldohan ka. Amen? Kung alam mo, hindi ka naman bibigyan ng pera o sweldo pagkatapos sa pagtatrabaho mo, papasok ka pa ba? Hindi na. Di po ba? O yung mga bata sa inyo, bakit kayo nag-aaral? Kasi alam nyo, pagkatapos yung mag-aral, mag-graduate kayo. Kung alam mo na ibabagsak ka din ng teacher mo kahit na anong gawin mo pag-aaral, mag-aaral ka pa ba? Hindi na. Lilipat ka na lang ng eskwela. Di po ba? Ganyan din po pagdating sa ating mga kapatid na may sakit. Kahit na sinabi ng doktor, stage 4 na po, wala na akong magagawa. Makikita nyo, walang tigil na pumupunta sa simbahan, nagpapa-anoint, nagpapadasal, papapunta pa rin sa hospital. Kasi umaasa sila, naniniwala sila na sila ay gagaling, hindi pa katapusan ang sinabi ng doktor sa kanila. No, ang pag-asa natin, ito po ang paniniwala na sa pagdating ng Diyos, bibigyan niya ng happy ending, kabuuan, pagkakumpleto ang ating buhay. Our hope is not money, possessions, and our achievements. Our hope is a person. Our hope is Jesus. Amen? Alam niyo po, nung nakarang baha at habagat, nakita ko yung napakalalim na pananampalataya at pag-asa ng mga mahihirap dito po sa sakop ng aming parokya. Para po sa akin, kahit na hindi po pala simba yung mga mahihirap, do hinihikayat po namin na sila'y maging aktibo sa simbahan.
may spiritualidad pa rin ang mga mahihirap. May katotohanan po yung sinasabi ng ating Panginoon, "Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God." Marami po akong sakop dito po sa parokya. Nakatira po sila doon sa tabi ng NLEX. Makikita niyo po pag dumadaan kayo doon sa highway, sunod-sunod po yung mga bahay. Pansinin niyo po yung mga bahay na yon. Ang pundasyon po nila, 2x2 lang. Bahang-baha para po makarating sila sa daan. Sasakay po yan ng balsa. Meron pong gumawa na tulay, napakaliit. Pero isipin niyo po, kahit na mahina yung pundasyon ng kanilang mga tahanan, hindi po sila nawawala ng pag-asa. Yan po yung pananampalataya, pananalig nila sa Diyos. Na alam nila bukas, nakatayo pa rin ang kanilang mga bahay. Ano po ang pag-asa ng mga mahihirap? Na bukas, makakakain pa rin sila. Bukas, makakaawan sila sa kanilang kahirapan. Hindi po nila alam kung paano mangyayari yon, pero alam nila, posible. At ang tawag niyo po doon ay pananampalataya at pag-asa. Isipin niyo po, kung walang pag-asa yung mga mahihirap, edi dapat matagal na nagpakamatay na lang sila. Edi dapat matagal na sumuko na lang sila. Pero makikita mo, pupursige sila, lumalaban sila, nagpapatuloy sila. Wala po silang trabaho, walang steady income. At nung pong umuulan, bahang-baha, habang nagbibigay po kami, nakita ko, di po sila nagbibisit, nakangiti, nagpapasalamat. Nakakakonsensya po, no? Kasi yung iba sa inyo, ang gaganda na ng sasakyan, gawa sa bato yung bahay, may internet, nakakakain naman, pero nadidepress, pero nalulungkot. Kaya meron pong naituturo yung mga mahihirap sa atin. Kaya pwede nating masabi, kahit na mahirap ka, pwede pa rin maging ganap ang buhay mo. Kahit na may kulang sa buhay mo, basta't may pag-asa ka, mapupuno ka ng Diyos. Amen? Tanong po, ano pa ang inaasahan mo sa buhay mo? Bakit ka umaasa? Bago ka umasa na bumalik ang asawa mo, bago ka umasa na mababayaran mo mga utang mo, bago ka umasa na gumaling ka sa iyong sakit, kapatid, umpisahan mo, umasa ka sa Diyos. Dahil, ang nakasulat po sa Biblia, those who hope in the Lord, their strengths are renewed. Ang mga umaasa sa Diyos ay pinapalakas ng Diyos. Mga kapatid, 3 bagay lang ang kailangan natin para maging ganap ang ating buhay. Huwag niyong kalimutan, ang magmahal ka, ang maglingkod ka, at ang umasa ka. Magpatulong po tayo sa Diyos. Biyayaan sana tayo sa 3 bagay na ito para hindi tayo matakot sa kamatayan at para maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Amen.